Hindi natin patatagalin pa to. Let us call our beloved feast builder, Brother Zon Escoto! Good morning, everybody. Gusto na ho kayo? Abay, gantong gawin natin para mas masaya. Kasi bawal lang nakasimangot sa feast. Tapos dapat ipapakilala mo yung sarili mo sa katabi mo. Pero pag pinakilala mo, dapat meron kang screen name. Diba? Yung kamukha mong artista ang ipapakilala mo. No? So, halimbawa ako, sabihin ko, "Hi Jen, I'm Brad Pitt." So, yung gano'n, ha? Okay, can we do that, please? O magpakilala ka sa kaliwa at kanan, huwag ka mahiya. Sige, magpakilala ka. O tama na, baka kung ano mga kasinungalingan na nagaganap dito eh. Can everybody look at me here? Pwede po ba ako magkwento sa inyo? Alam po ninyo, a few months back, ang anak ko po ay medyo worried na worried. Tanungin niyo ako, bakit? Kasi po naimbitahan siya sa isang debut party ng pinsan niya at best friend niya yung pinsan niya at siya po ang naatasan na unang mag-honor doon sa celebrant. And naturally, talaga namang bumili sila ng nanay niya ng maganda. Mura pero maganda na talagang kasuotan. And they were so ready on that day until something nasty happened. Tanungin niyo ako, ano? Abay, nasira po yung damit niya, yung parang bilog, yung bilog sa mga babae, yung spaghetti strap, tapos yung humahawak dun sa likod. Aba, napatid, nabali. Naku, sabi niya, anong gagawin natin ngayon? Naku, alalang-alala. Tanungin niyo ako, sino? Abay, ang tatay niya. Ano, alalang-alala ang tatay niya. Naku, ano kaya ang isusuot ng aking anak? Kasi nung sinuot niya yung gown niya, parang si Tarzan nakaganon. Sabi, parang hindi pwede yata yung anak, mahalay. So, ang ginawa na ko, hanap ng paraan ako, gawan natin. Naghahanap ako ng kahit na anong bilog na makikita ko na maganda na maayos. But to make the long story short, I was able to do something about it at naka-attend siya ng party at nakaraos, hindi lang nakaraos, nag-enjoy silang lahat. Happy sila. Sobrang gandang-ganda sila sa suot ng anak ko. Ang hindi nila alam na remedyohan lang yun ng tatay niya. Ang nais kong sabihin sa inyo today, every feast is a party. Lahat ng naniniwala, pumalakpak, may kasamang, yehey! And it's a celebration where we come together in God. We enjoy His presence. God calls us to a party, to the fullness of life. At tayo, dapat mag-i-enjoy tayo. Pero marami, parang hesitant sila. Paano ako makaka-attend ng party na yan? Look at myself. I don't even like myself. Yung ibang mga tao ko, ano-ano ang tawag sa akin. Kahapon nga nagkasala ako. Ang dami kong sablay na nagawa ng mga nakalipas na araw. But I have news for you. Tanungin niyo ako, ano? God is pouring out His blessings upon us today. Binibigyan niya tayo ng magarang kasuotan by His mercy and grace. God will make sure that you wear the garments of righteousness, the perfume of forgiveness, the beauty of being in the sight of God and experiencing the joy that comes in celebration of His grace. God is so happy to be with us today, and so are we being with Him. And that's what we're going to do today. Let's pray our favorite prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so I would become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path.
Our reading is taken from Exodus chapter 4, verses 1 to 2. Bibigyan ko po kayo ng background ng konti sa istoryang ito. Ito po yung mga pagkakataon na dininig ng Diyos ang panalangin ng kanyang minamahal na bayang Israel. Sa kabila ng kanilang kalungkutan, pananaghoy at kahirapan, God answered their prayers. Nais silang palayain ang dakilang bayan ng Diyos at ang kinausap ng Diyos upang mag-lead sa kanila ay si Moses. Ngunit si Moses may malaking problema siya. Tanungin niyo ko ano? Inuutusan siya ng Diyos na kausapin ng Prime Minister ng Egypt Empire at that time. Ang pangalan Pharaoh. So, ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo ng mga pagkakataon na yon. At simple lamang ang tanong ni Moses. Ano ang tanong ni Moses? Simple pero mahirap. Hindi niya tinanong, saan ba makakarating ang 20 pesos mo? Okay, natanong yan, pero may mas importante. Anong tanong niya? Ang masaya lang ba ang pwedeng kumain ng Happy Meal? O mas mahirap, what is the world's number 2 shampoo? Pero ang tanong ni Moses, simple ngunit profound. Sabi niya, anong gagawin ko ngayon? Abay, nananahimik ako rito, pastol ako, namamastol, nagtatago nga ako sa disyerto, sa bulubundukin for 40 years. Kasi may tinumba akong Egyptian, nagtatago nga eh. Tapos natawagin mo, tapos kakausapin mo pa yung Pharaoh, yan nga humahabol sa akin. Ano gagawin ko? What will I do? Moses answered, what if they do not believe me? Sabay-sabay nating basahin. Moses answered, what if they do not believe me or listen to me and say, the Lord did not appear to you? Paano ang gagawin mo? May record ka nung nakalipas. Meron kang tinalo dati. At pag nakita ka niya, loko yan eh. Kilala ko yan eh. Ano gagawin mo? May nakalipas ka na hinahabol ka. There's an experience in your life that continues to haunt you. Alam mo, pinatawad ka na ng Diyos. Pero hinahabol ka nitong lukot sa pahina ng buhay mo. What if they don't believe me or listen? And say, the Lord did not appear to you. Bola yan. Then the Lord said to him, sabay-sabay basahin, then the Lord said to him, what is that in your hand? A staff, he replied. Napansin niyo ba na kapag nagbasa ka ng Biblia, kapag nagtanong ka sa Diyos, madalas sa hindi, ang sagot niya ay tanong din. Paano labo, no? Diba? Nagtanong ka, so sasagutin ka, pero yung sagot niya sa tanong mo, tanong din. Bakit? Abangan ang susunod na kabanata. Sasabihin ko mamaya, the word of the Lord. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. We can all be seated po, mga kapatid. Exodus chapter 4, verse 1 to 2. At ang sabi ng verse 2, what's in your hand? And then Moses said, a staff. Meron po akong sasabihin kontrobersyal, pero sasabihin ko pa rin and hopefully maipaliwanag ko sa atin mamaya. Sino dito sa inyo, nung kayo ay napunta sa feast, masasabi mo na nasa feast ka kasi binago ng feast ang buhay mo? Pakitaasan kami, may kasamang, yehey! Sino rito ang nandito ka kasi nasasabi mo na talaga namang iba ang pakiramdam mo dahil nandito ka sa feast? Pakitaasan kami, may kasamang, yehey! Okay. Meron po akong sasabihin sa inyo. Tanungin niyo ko ano? Alam niyo ba? Tingin dito. Sabihin niyo, hindi pa. Ulit, alam niyo ba?
Alam niyo ba na hindi ho ang feast ang nagpapabago ng buhay niyo? Alam ba ninyo na hindi ang feast ang gumagawa ng himala sa buhay ninyo? Ang gumagawa ng himala sa buhay nating lahat, ang nagpapabago ng buhay nating lahat, ay ang Diyos na sinasamba ng feast. You can look at me and maybe you can say, you fit the bill. Pwede kang motivational speaker. And maybe you can line yourself up with the others, may mga tao na magagaling magsalita at pwede ka nilang ma-inspire. They can fire you up. Pero hindi nila kayang baguhin ang buhay mo. Pwede nilang mabago ang ilang bahagi sa buhay mo. Halimbawa, may nagpunta sa feast minsan. Ayaw niyang marinig ang salita ng Diyos. Ang gusto niya lang, yung talagang entertainment. Sabi niya, alam mo, John, Cuba pala siya actually. Cuba, yung hunchback. So nagpunta siya dito. Sabi niya, hirap na hirap ako. Talaga namang, ang baba-baba ng aking sariling singaw. Sabi ko, Brad, ano yung ibig sabihin ng sariling singaw? Hello, tawag dyan self-esteem. Yan. Ang baba daw ng kanyang self-esteem. Ang layo ang translation, ano? Ang baba ng self-esteem ko kasi talaga namang tinatawag ako ng mga tao, Cuba, ang pangit ng tingin ko sa sarili ko. Pero may nagpayo sa akin. Ang sabi sa akin, alam mo, para tumaas ang self-esteem mo, mag-aral ka ng karate. Aba, sinunod niya, nag-aral siya ng karate. Ano nangyari sa'yo? Pagkatapos mo mag-aral ng karate, ay napansin ko, John, hindi na ako tinatawag na Cuba ng mga tao kasi nag-aral na ako ng karate. Iba na ang tikas ko, tsaka iba na ang mga moves ko. Mabuti naman. So, marunong ka na ng karate. Ano nang tawag nila sa'yo ngayon? Ninja Turtle. Kapag salita ng tao, ang sinusunod natin, hindi ito nagaganap. Ngunit kung ang pagmamahal ng Diyos, ang ating hahayaang magbago ng ating buhay, genuine change happens. You are here in the feast. Kasi kinausap ka ng Diyos. Nadiskubre mo ang katotohanan that life is more than just looking good. Life is more than just feeling good. Life is more than just having the goods. Life is all about being good. Life is all about doing good. And being good and doing good only happens if you know the name of Jesus Christ. If you love Him, if you receive Him in your life, dito nagbabago ang ating buhay at ito po ang sekreto ng the feast. The secret of the feast is no secret. Ito po palagi ang ating pinag-uusapan. At dahil dito nakilala mo ang Diyos, hindi ka na lang basta nakakaraos. Pag tinanong ka, kumusta ka? Ito, nakakaraos, hindi. Tayo ay nabubuhay na ganap. Tayo ay buhay. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Ang Diyos na ating sinasamba at nakikilala dito sa feast, ang siyang nagbabago sa ating buhay. Sino dito sa inyo ulit nakilala niyo ang Diyos, binago ang buhay ninyo dahil umattend kayo ng feast? Pakitaas ng kamay, may kasamang yee! Abay, may controversial akong statement na sasabihin sa inyo. Tanungin niyo, pilitin niyo ako, sabihin niyo, sige na. Ngayong nakilala nyo na ang Diyos at nagsisimula ng magbago ang buhay ninyo, alam nyo ba na ang feast ay hindi na para sa inyo? Ito ay para na doon sa nangungulila at nais malaman ang nalaman ninyo. Na nais makilala ang Diyos na nakilala nyo rito. Ang nais marinig ang salita niya, ang karunungan niya, ang kanyang pagmamahal. The feast is for the unchurched. And you are here because you're bringing them here. At nais nating magpatuloy sa paglago sa ating Panginoon. Hindi tayo perpekto, ngunit tayo patuloy na binabago ng Diyos. At dahil dito, ako po ay nag-anyaya ng isang kaibigan upang magsalaysay ng kanyang buhay kung paano binago ng pag-ibig ng Diyos ang kanyang sarili. At kapag siya ay tinanong ng Diyos, how can you serve me? O tinanong niya si Lord, how can I serve you? Tatanungin siya uli ni Lord, what's in your hand? At meron po siyang kasagutan. Pakinggan natin siya. With the love of the Lord, let's give it up for Sister Stella Tupas. Good afternoon! Pakiupo po. Hindi ko na makita yung mga fans ko. Good afternoon to everybody. Kailangan nating sumaya ngayon. So, I'm Stella po.
AKA is, I'm stand-up comedian. Ang alias ko is Pok 2. Huwag yung dodoblehin kasi pangit pakinggan. Pok 1, so 2 ako ha. Huwag yung isa. Pwede rin po akong, tatawag nila akong Cynthia Patag kasi patag eh. 'Di ba? Yun. 'Di ba? So, ano po, malaking binago ng buhay ko. Nasa yung anak ko? Yung anak kong maganda? Ayun. Yan, anak ko yan, si Nikki. Grabe, siya yung naghikayat sa akin eh. Nagbalik loob. Bata pa yan, nagpipis na yan. Nung araw sa PICC, natutulog lang ako eh. Pero ngayon si Lord nasa puso ko na. By the way, kikwento ko, nung bata pa ako, produkto ako ng broken family. So, kung kilala nyo yung very known na si Ruther Batigas, columnist reporter, yung mga Thunders dyan, Thunders senior, yung mga nakaabot ng pasukuin si Waway, tatay ko po yun. So, ako yung eldest sa lahat. Sa lahat eh, ang dami kasi. So, yun po, ako yung anak niya, nanay, tatay, ako lang, tapos sa tatay, marami, tapos sa nanay, nag-family na sila pareho. And then, siyempre, panahon ng hapon kasi, walong araw, di ba, yung mga thunders, di ba, pagka yung, nung araw pagka ikaw ay, bawal nga hawakan ng kamay, pero pag ikaw nalaman na buntis naku, magtago ka sa bundok kasi nakahihiyan ng pamilya. Pinapangalagaan ng araw is family, di ba, na, nililigawan ka sa kanto, hindi pwede yan. Yung mga ganon. So, in short, busy ang tatay ko, tinago ako sa bundok ng Tralala. So, nag-alaga sa akin, nanay, tatay ko, makamag-anak. So, hindi ko na sila nakasama kasi nagpamilya na. In short, niluwas ako sa Manila, nag-alaga sa akin, mga tito-tita ko. So, ang hirap, hindi naman sa pag-aano meron kasi makamag-anak na pag hindi ka anak, iba trato sa'yo. Trato sa'yo iba na parang katulong, naging in short, sige, ganon. Ganon talaga buhay. So, ngayon, ayoko tumira sa kamag-anak ko, si utos dito, utos doon, batok doon, di lumayas ako. So, ngayon, sa paglalayas ko, yung mga bata, kabataan, huwag niyo akong gagayahin kasi yung kabataan ako, luka-luka ako, nagdroga, lahat, lasinggera, kasi walang nanay tatay na nag-guide So, maging thank you kayo kasi may nanay at tatay na nag-guide sa'yo sa tamang direksyon. Ako wala. So ngayon, ang nangyari sa akin, napariwara ang buhay ko, lahat ng klase ng kasamaan, hindi man kasamaan, lahat ng bisyo, natikman ko yan. High school, college, kasi walang pamilya tumira akong kani-kaninong tao Hanggang nag-college, sumali sa fraternity, na paddle, na bugbog, na ganyan. Labas-pasok sa kulungan, kasi pag tinignan lang ako, sinasapak ko. Yung mga ganun, war freak. Ako nung araw do or die. Sige, tingnan mo. Sige, patayin mo nga ako. Hindi mo ako mapatay. Gusto ko mamatay Ayaw. Ganon. Ako mahanap ng trip nung araw na, sige nga, suntukin mo ako, pitsaksakin mo ako. Ayaw naman. Yung mga ganon, siyempre, alam mo yun, yung wala kang direksyon sa buhay. But then finally, finally, nakilala ko yung tatay niya. Yung ex ko. Daddy ni Nikki. Kung maiba, balik ko lang. Sana, pero hindi na pwede. Nung nakilala ko, kasi yung family nila, kasi prate, college, Emilio Aguinaldo College ako, EAC. So, nakilala ko tatay niya, akala ko, siya na, yung parang family. Actually, maganda yung family nila, very religious, ang bait. Wala akong masabi. Ang difference sa tatay niya. Oo. Sa totoo lang. May ganun Minsan, sa pag-asawa po, mahirap yung may manugang na biyanan, kasuklam-suklam. Hindi Ang babait ng biyanan ko. Dalawa yan Pag nag-asawa ka, yung asawa kasuklam-suklam o kay asawang babait, kaya ang biyanan kasuklam-suklam. Ang mga biyanan ko, ang babait, kasuklam-suklam na may asawa ko. Talagang hindi pwede sasabay. Hindi binibigay ng Diyos lahat. So, yun. So, ngayon, kasama hanggang sa nagkaanak, si Nikki, registered nurse yan, cum laude. Grabe, ang talino niyan. Mana kanino pa ba? Di ba? Pero, siyempre, pirated yan ako original. Yon. So, in short, Nico, may sumunod, away bati, mamas boy. Parang ganon, mamas boy, asa ng asa sa nanay. Hindi naghahanap buhay. Hingi ng hingi. Kahit pambili ng lason, wala ako. Hingi pa rin ba sa nanay ko? Nanay niya, di ba? Ang hirap. So, nakatatlo, Nico, Nika, Nika. Nico, Niki. Niki, Nico, Nika. So, sa susunod, nagkaanak ko, mekaniko, mekanika. Ang ganda, di ba? Ayun. Dalawa pa anak, kumpleto na. So, ayun. Finally, parang
Okay na sana. Tapos, di naggulo-gulo ang buhay ko hanggang sa naglayas ako, binitbit ko silang tatlo, hanap ako ng bahay. Hindi ko kaya, binalik ko ulit. Ganon yun eh. Pagkakaya mo, pag may pera ako, kinukuha ko sila. Pag di ko na kaya, binabalik ko ulit. Pero sinasabi ko sa inyo, ay ako pa rin ng nanay nyo, babalikan ko kayo. Yun yun. So ganon, pabalik-balik. And then, magulo pa rin. Kumita ako ng malaki. Ang hirap pala yung marami kang pera, may kotse ka, lahat. Kasi sipag ko eh, ang tsaga ko eh. Napag-aral ko yan, sa magandang eskwelahan, hati-hati eh. Ayan, pag mag-shopping kami, sige, pero ako may lalaki, mga ganon. Ang hirap, yung pag marami kang pera, pag nalunod ka sa fame, nalunod ka sa ano, nakalimutan mo sa Lord eh. Wala eh. Sabihin ko sa iyo, sa Quezon Avenue, ako opening, closing, pahinga ko lang linggo sa bar. Bumibili ko ng lalaki nung araw. Pag type ko, magkano ka? Binibigyan ko, binabayaran ko. Pero, nawala yon, nagulo. Nagkagulo-gulo buhay ko lalo. Hanggang sa binali ko na sila, nung nag-isa ko, na-realize ko na, yun nga sabi ko, ang hirap pala ng ganito, malungkot. Yung pala, no, yung demonyo, pag lahat ibibigay yung saya, yung pala demonyo na pala yung nagpapasaya sa'yo, hindi si Lord. Ganon yun, yung mga material na bagay sa mundo, kaya huwag kayo masyadong magpapakayaman. Kasi pag mayaman kayo, si demonyo yun, ha? Oo, wag. Sa totoo lang, promise. Kaya dapat medya lang. Saka yung mga kayamanan nyo, isi-share nyo. Kasi pagka mga dinadala nyo ng shopping, luxury, wala, demonyo yun, wag yun. So, in short, parang dito ko, nabago buhay ko, nung nag-attend ako ng fees, yan, high school pa lang, attend na sila. Natutulog pa nga ako nung pag uma-attend ako sa PICC. Mami, tara, high school pa lang, Aguinaldo, mga biyanang ko kasama. Pagka kasi aircon, natutulog lang ako, hindi ko pa rin ma-feel. Ilang beses yon. Hanggang sa, finally, naramdaman ko, nag-attempt pa nga ako mag-suicide din before eh. Andiyan yung Baygon, may Lubid, may sabon, may Dora, lahat. Hindi ako tinablan. Kaya talaga, bata pa ako, ayaw pa rin eh. Siguro sabi ni Lord, oy, may misyon ka pa, bata ka, huwag ka magmadali. May panahon dyan. Kaya talaga noon, as in, lahat ng mga ka-suicidal na ganun nangyayari. Pero, ang laki ng binago ni Lord sa akin, sa totoo lang. Andyan yung humbleness, andyan yung iba. Pag nasa puso mo si Lord, sa totoo lang, lahat ng bagay ng sa mundo, maliit man o malaki, hindi kayang bayaran. Yung happiness. Ako, single parent ako, pero masaya ako. Mga anak ko, nakapagtapos lahat. Wala man akong asawa, pero naghahanap, single po ako. Never been married. O, yung mga gusto mag-apply, already, pwede ko pumila mamaya. Single po ako. So ngayon ang inaarono ko po ngayon, talagang iba. Ang sarap mag-serve. Ako nga nag-enjoy ako yung si brother dyan, sabi niya, pwede ba tayong mag-meet? Sabi ko, kala ko date na. Kala ko di-date na ako ni brother over the coffee daw. So yun, kumbaga, nag-enjoy na akong yung may ina-attend na rin kasi ako ng Women's Fellowship every Wednesday. Una, maliit na crowd, mga 10-10 lang kami. Basa akong Bible, ninenervyos pa ako. Pero si Lord pala yun, i-guide ka niya. Ito sa totoo lang, ninenervyos ako eh. Pero yung pag nagko-comedy ako, wala lang, tawa-tawa, okay lang. Pero di sa totoo lang, si Lord yun, hindi ako. Yung talent ko, siya lang ang nagpapaano sa akin. Kasi, kumbaga, si Lord lahat ng nangyayari sa atin sa mundo, siya lang talaga. And by the way, dancer din po ako, DI ako. I can teach how to dance, mga mambo, cha-cha, mga bagets, kala nyo. Kaya ko rin tumambling. Subukan nyo lang ako. So, yun po. Yung konting aral lang po. Isa pa po yung sa mga anak. Yung mga anak nyo, halimbawa, magka-college na po, gusto nila, halimbawa, tayo mga magulang, gusto natin nasa tama sila. Pero respetuhin natin yung gusto nila. For example, gusto ko mag-doktor ka, gusto ko mag-abogado ka, gusto mo mag-doktor siya, gusto lang niya mag-konduktor. Yung mga ganon. Diba? Yung kumbaga, kung anong gusto niya lang ng bata, nanak natin, i-guide na lang natin. Pangalawa, we sit down. Kami yan nila, Nikki, nag-aaway kami ng mga anak ko eh. Ano bang problema? Sit down tayo. Ganito. O, pag-usapan natin sa Senado yan, ganon ako palagi. Pag-usapan sa Senado, upo kami. O sige, ikaw muna, Nikki. Ikaw, Erica. Tapos pa nagtutulungan nila ako pala may mali. Okay, sorry. We say sorry. And then after nun,
we say I love you. Every day nag-I love you kami. Kahit malalayo, hindi ko na nga sila nakikita. Itong anak ko natutulog na rito sa PIS eh. Hindi na umuwi. Hinahanap ko, Brother John, yung anak ko ba nasaan? Ay, andito lang yan, huwag kang mag-ala. Hindi na ako kayo inuuwian. Sa totoo lang, 2 weeks na hindi umuwi yan sa bahay ko. Ang kasama ko na, kasi I have already grandson. May apo na po ako, nasa Manila, o diba, Lola Gets, batang-bata. Tapos yung isa ko naman, nandun nagdo-dorm. So, malungkot din kasi ako lang mag-isa sa bahay. Pero yun po, sobrang proud ako sa mga anak ko. Lalo na dyan, sa babaeng yan. Grabe, yan yung talagang kahit hindi ka mag-usap or anuman, yung suporta namin sa isa't isa, ganun na lang. Basta, yun lang po, pray lang. Thank you. Thank you, Araneta. Explain ko lang po kung bakit si Nikki hindi umuwi kasi galing po sa retreat si Nikki. Actually, si Nikki nagbibigay ng retreat to a number of young people na mamaya ay kukwento ko sa inyo. I asked Sister Stella to share with you for 2 reasons. Number 1, I'll ask you to look at her as is, where is. Malalaman nyo kung paano binago ng Diyos ang buhay ni Sister Stella. Si Sister Stella po ay isang stand-up comedian. Siya po yung sanay na tugtong sa entablado, mumurahin lahat ng mga tao. Siya po yung klase ng tao na iinsultuhin yung mga tao para gawin silang katatawanan. But when she began to experience the love of God, the talent that God gave her, inilagay niya under the lordship of Jesus. Again, the second reason why I ask her to share here, kasi sabi ko sa kanya, alam mo, Sister Stella, habang nag-uusap kami dyan sa Jollibee at nagkukwentuhan, this is what the feast is all about. The feast is all about you and me. Tayo na hindi tayo perpekto. At nakikita ng tao sa entablado, hindi tayo perpekto. You and me, pero patuloy at araw-araw tayong binabago ng Diyos. Paunti-unti. And this is what the feast is all about. Kaya pinapakwento po namin ang buhay ng bawat isa dito sa atin. Sinabi ko kay Sister Stella, sabi ko sa kanya, alam mo, gusto ko ring subukan ang comedy. Pero after a while, hindi ko na itinuloy. Tanungin niyo ako, bakit? Kasi pinagtatawanan lang ako ng mga tao. Bakit tayo tinawag ng Diyos sa feast? Sino rito ang naniniwalang tinawag ka ng Diyos sa feast? Taas ang kamay, may kasamang, yee! Maraming dahilan, ngunit ang ilan sa mga dahilan, number 1, upang makilala ninyo ang Diyos. At kapag nakilala mo ang Diyos, ipagdiwang mo ang ikaw. You celebrate yourself. Kasi hindi yan itinuturo ng mundo na kinagagalawan mo. Kahit nga sa eskwela, siniinsulto ka ng teacher mo. Nakikipagdebate sa'yo. Ma'am, sabi nung isang estudyante sa teacher niya, kung totoo po na ang tao ay galing sa evolution, galing sa unggoy naging tao, ma'am, saan pong parte ng evolution kayo tumigil? Iinsultuhin ka. Dito sa feast, aanyayahan ka na maging tunay na kawangis ni Jesus. Hindi ka pa perpekto, pero babiyahe tayo. And this is what the feast is all about. Kasi alam natin na dito nakasalalay ang tunay na kaligayahan. Here in the feast, natutunan natin ang karunungan that life is all about relationships. If you want to be happy, you've got to have a relationship with Jesus Christ. You've got to have a fruitful relationship with the people whom you love. Life is all about relationships. At dito, ito ang ating naranasan. Ang pangatlong dahilan, among many things, kaya tayo nandito sa feast. Handa na ba kayo? Handa ba kayo? Importante ang sasabihin ko at huwag niyong kakalimutan. Baka first time din yung nakarinig, pipilitin niyo ko sabihin niyo, sige na. You are here in the feast so that as you come, you will leave the feast after the closing song a better place than it was nung dumating ka kanina. Am I making sense here? Na kapag dumating ka dito sa feast na ito, you want to make sure that this is a better place nung dumating ka para pagbalik mo uli dito next Sunday, you will come and you want to make sure that when you go out of the glass doors, this has become a better place for all of us.
Because the Lord used you and you served here and this became a better place because you gave upang dumating ka at lisanin ang lugar na ito na mas maigi kesa nung dinatnan mo ito. Tama ba ang Tagalog ko? Ayun. You're here because God wants you to come and eventually leave this place a better place than when you came. And then you come back again here next Sunday and experience the same cycle. Ito ang dahilan kung bakit tayo nandito. Ito ang istorya ng buhay ni Moses and we might be asking the same old question. What will I do to make this place a better place? Kung tinawag mo ko, Lord, upang gawin ito, anong gagawin ko? At ang sagot ng Diyos sa tanong mo ay panibagong katanungan. Ang sagot ni Lord, what's in your hand? What's in your hand? Ano ang nasa kamay mo? Marami kang maibibigay. Tinanong si Moses, what's in your hand? Ang sagot ni Moses, staff. Ano ang Tagalog ng staff? Hinto. Pag Bisaya kang kagaya ko, no? Pero pag naiintindihan mo, staff, anong Tagalog ng staff? Tungkod. Ibig sabihin tungkod. Ito ay nasa kamay mo. Ngunit ang istorya ni Moses, binanggit ko na ito dati. Isang tungkod na matigas na walang buhay. Ngunit nung tinanong siya ni Lord at inilagay niya sa paanan ng Diyos at inialay niya, it took a life of its own. Ang walang buhay na baston, naging ahas, kumikilos ng sarili, nagkaroon ng buhay. And this is what we are. Kung ano ang meron tayo, what's in your hand. The feast invites you to put it before God. And you will witness miracles happening. It will take a life of its own. At gagamitin ito ng Diyos upang gumawa ng himala sa buhay mo. At gumawa ng himala sa buhay ng iba. Ang ordinaryo na akala mo, magiging extraordinary kapag ginamit ng Diyos. Meron tayong dalawang bagay na matututunan sa karanasan ni Moses na ito. Ilan? Number one, kapag ang Diyos gumagawa ng himala, ang Diyos hindi gumagawa ng himala para magyabang. Pag gumawa ng himala ang Diyos, meron siyang gustong sabihin sa iyo at sa iba. Hindi gumagawa ng himala ang Diyos para konsintihin ka. Kami po dati nila Bo Sanchez, nakatira kami sa iisang bahay. Ahead sa akin sila Bo, ako yung mga atsoy-atsoy doon, as a younger person, and then kami po ang mga naka-assign every morning, naka-assign kami. Ikaw ang gigising ng umaga tuwing Monday, ikaw naman Tuesday, Wednesday, ako ang tagaluto ng Wednesday, ako ang tagapalengke Tuesday and Thursday. May mga assignment kami, si Bo ang tagalinis ng CR number 1 sa baba, and so on. May mga assignment kami. At may mga brothers, kapag nakaschedule sila nagigising ng maaga, napuyat nung gabi, hindi magising ng umaga. Alam niyo ang gagawin? Kasi 6 o'clock kami gumigising, sabay-sabay nagbe-breakfast, dapat may mainit na tubig para sa gustong magkape at mag-Milo. Yung iba, 2 minutes bago mag-alas 6 lang nagising. Abay, dali-dali siya nagsahod. Anong tawag doon? Sa kettle, nagsahod ng tubig. Aba, binuksan yung oven at saka lang inapuyan, nagmamadali, pinipilit, kumulo ka na. Maya-maya humingi na ng tulong kay Lord, sabi, kumulo ka na sa ngalan ni Jesus. Aba, sa palagay mo ba kukonsintihin ni Lord ang katamaran at kalokohan mo? Abay, hindi. Ang Diyos, kapag gumawa ng himala, hindi nagyayabang. Meron siyang gustong sabihin. Pangalawa, kung ang Diyos gumagawa ng himala, yung mga mahihina na akala mo na walang halaga at hindi sapat, nagkakaroon ng kapangyarihan. At higit sa lahat, ito, kapag tinanong ka ng Diyos, alam mo ba na alam niya ang sagot? Naisip mo ba yun? Bakit magtatanong ang Diyos? Alam niya naman yung sagot. Alam niya yung sagot pag tinanong niya si Moses, what's in your hand? But he asked the question not for his sake, but for the sake of Moses. Para madiskubre niya kung ano ang nasa kamay niya. Ang sagot ni Moses, pastol. At ang baston ng pastol. At ito po ay sumasagisag sa tatlong mahalagang bagay. Lahat sila nagsisimula sa letter I. The staff represents his identity, his income, his influence. Sabay-sabay sabihin, identity, income, influence.
The staff is his identity. Anong nasa kamay mo? Tungkod. That's his identity. Dati po, lahat ng mga pastol may dalang tungkod. Kapag may dalang tungkod, pastol yan. Ibig sabihin, yan ang identity niya. Dito siya magaling. Dito siya nakilala. Dito ang pinagsama-samang passion, potential, at purpose na pinag-usapan natin last week. Kapag tinanong mo si Sister Stella, what's in your hand? Sasabihin niya, comedy. Kapag tinanong mo si Jen na nandito ngayon, what's in your hand? Sasabihin niya, microphone. Because I sing well. By the way, si Jen po, nakasama natin, magre-recording na siya sometime this week or this coming week. Palakpakan naman natin. No? What's in your hand? What's your identity? Ako po ay manggagamot. Aba, yan ang gagamitin ni Lord. Ako po ay guro. Aba, gagamitin ni Lord yan. Ako po ay manunulat. Gagamitin ito ng Panginoon. God asks you, what's your identity? Are you a carpenter? Are you a stay-home a mother? What's in your hand? Kaldero. At anong tawag dyan? Sandok. Sila po yung nagluto nung tayo ay nag-relief work sa mga mahihirap. What is your identity? Number 2, what is your income? Noong mga panahon na yon, yung staff, yan ang pinagmumulan ng kanilang income. Ito ang pinagmumulan ng kanilang kayamanan. Ito ang pinagmumulan ng kanilang kabuhayan. Noong mga panahon na yon, wala pa pong bank accounts. Wala pa pong mga credit cards. Ito ang kanilang hanap buhay. This is what Moses used for a living. What about you? Accountant ka ba? Bookkeeper ka ba? Engineer ka ba? Office manager ka ba? What is your income? And you will have a clue. Yan ang gagamitin ni Lord to make this feast a better place than you reached it. And lastly, your influence. Ibig sabihin ng influence, yung pong baston, napapansin ninyo, akala ng iba ginagamit yan para tungtungan. Hindi ho. Ang mga pastol dati, mga bagets siya, malalakas ang katawan. Pero bakit sila may tungkod? Tanungin niyo ako, bakit? They will use the staff either to pull or to poke. Hindi ko matagalog yan. To pull or to poke. Kapag ang isang tupa lumalayo, aba mahaba yung tungkod, medyo tutuktukan niya ng konti para bumalik sa pila. At kapag medyo lumalayo, yung drawing na nakikita nyo, nang sinabi ni Jesus, I'm the good shepherd, may hawak siya, tapos may kawit na gano'n, yung parang sa payong. Alam nyo kung bakit may kawit na gano'n? Tanungin nyo ko, bakit? Kasi ho, pag lumalayo ang tupa, gagamitin niya yung kawit, hahawakan niya, tapos kakawitin niya yung leeg, halika rito, lumalayo ka, balik ka. The influence. The shepherd is the leader. Siya ang nagbibigay ng influence sa mga sheep. Kapag nawawala sila sa pila, lead them on towards a specific direction. What's in your hand? What is your identity? What is your income? What is your influence? Kung ilalatag mo ito tulad ng tungkod ni Moses, magkakaroon ito ng lakas at buhay. At kung maaalala mo nung binasa mo ang Biblia, from there on, lahat ng himala na naganap sa bayan ng Diyos, all the major miracles happened via Moses using the staff. The Red Sea was parted and the staff was there. The Nile was turned into blood when Moses used the staff. When the water was needed to gush forth from the stone, yung staff na ito ang ginamit ni Moses. By the way, from there on, it was no longer called the staff of Moses. The Bible says it was called the rod of God. Because Moses offered it to God. What about you? You want to leave this feast a better place so that when you come, it gets better than better. Ito po ang purpose ng Diyos kung bakit ka nandito. Tingin dito sa akin. Hindi ka nandito para tumanggap lang. Tanungin niyo ako, bakit? Abay, tataba ka. Kung gusto mong ikaw ay fit, malusog, aba, gagamitin ng Diyos. What's your identity? What is your income? And what is your influence? Dito po sa feast, ang daming himalang nagaganap. Tanungin niyo ko, ano-ano? Englishin niyo, what? Yan. Si Yani Carpo po, tinanong siya minsan ng Diyos,
Nagtanong muna siya, how can I make the feast a better place? And then God answered her back, what's in your hand? What is your identity? Sabi ni Yani, ako po isang preschool teacher. Kaya ngayon, nagtuturo po si Yani sa ating kids ministry. Si Mitch was asked, what's in your hand? Sabi niya, office manager ako. Magaling ako sa mga detalye. Aba, grabe ang suporta po ni Mitch. Kaliwat kanan. Grabe ang pagsiserve. Si Emily San Juan, kapatid po natin, what's in your hand? What's my income? May water refilling station siya. Ang sabi niya, gagamitin ito ni Lord. Kaya po siya nag-donate ng maraming tubig during the relief work of the feast. What is your influence? May kausap po, meeting po ako kahapon, sabi niya, nako, ay officer ako ng Rotary. Abay, tama-tama, kasi po yung ating kids ministry, hindi na lang po siya kids ministry. Just last night, we had more than 100, 102, or 105 children. We have converted our kids ministry every Saturday evening, naging feeding missions siya sa mga bata sa relief centers. At nung kwento ko sa kanya, ay mabuti, I have influence in the Rotary. I can solicit funds. I can get help. What is your identity? What is your income? What is your influence? Marami pong himalang nagaganap sa feast ngayon. Hinahawi po ng Diyos ang Red Sea sa harap ng Feast Laguna using the rod of God. Yung mga nilalagay natin sa kanyang harapan. Ito pong talk na ito, hindi ito masyadong talk as much as this is the State of Laguna address. Bakit po? Kasi po ibabalita ako sa inyo, magsisimula na po ang feast sa Santa Rosa. Magpalakpakan naman tayo. Hindi po magtatagal, sisimulan na natin ang feast sa Kalamba. Palakpakan! At kagabi lang, may mga pina-finalize kaming detalye, hindi magtatagal, magsisimula na rin po ang feast sa San Pablo. At abangan po natin, maraming mga pangyayaring nagaganap sa Feast Laguna. In fact, kagabi po, sinubukan na natin first time ang ating Tagalog service. Saturday evenings, meron na pong feast dito sa lugar na ito. And maybe you may want to visit us as well. Kaya napapansin nyo, lumuluwag na tayo. Meron na ilalagay na natin sa iba't ibang mga pagkakataon. Meron rin po tayong youth services. Yung mga mas bata lang sa akin ng konti, meron silang sariling feast. But we have very limited resources. What we have is a staff. And can everybody look at me here? I will ask you to put it before God. And let's ask God to breathe life into it. Ano ang nasa kamay mo ngayon? Marahil ang sagot mo, sa maliit na mundo, ko, musikero ako, singer ako. Please join our music ministry. Kahit sarili nyo, hindi nyo pinalakpakan, pinigilan nyo pa. No? Parang bigla kayo na insecure, no? Hindi po inaanyayahan namin kayong sumali kasi po sa dami ng feast na gagawin natin, we need more music ministry people than we've ever needed, please. Nakikiusap ako, join us. Magaling kang tumugtog, magaling kang mag-gitara, magaling kang mag-drums, magaling kang kumanta. Name it. We need you, please join us. Lahat ng mga taga-music ministry, taas ang kamay, may kasamang cheer. Yee! What's in your hand? Writer po ako, magaling ako magsulat. Ay nako, kailangan ka namin. What's in your hand? Camera. By the way, may computer din ako. Ang galing ko sa video editing, we need you. Sa media ministry, pakilala kayo, taas kamay sabay, yehey! Kailangan po namin kayong tumulong kasi madami na tayong gagawin. Yung awesome kids natin, kids ministry, nangangailangan po sila ng servants. Ang dami-daming mga bata, hindi sila magkanda o gaga. Kailangan nila ng tulong nating lahat. Please help them. Maybe they are not here because they are there, but they need your help kung kailangan. Kung kayo mahilig sa bata, mataas ang inyong pasensya, you love kids, please help us. By the way, it has
It had a metamorphosis. Nagbabago po ito, nagiging feeding program. Hindi lang natin sila pinapakain ng physical na pagkain. We feed them God's Word, small as they are. I was talking to our leaders ng kids ministry at ang sabi ko sa kanila, kung nais nating bigyan ng pag-asa ang mga tao, this is the time to start. Habang bata sila, ituro ang salita ng Diyos. Teach abundance in them. Para ngayon palang maging malaya ang kanilang kaisipan. Sumali kayo. Dance ministry. Mga kasing edad ko lang yan. Ako ang nagtuturo ng mga moves yan. Hindi, bola lang po yun. Biro lang. Pero again, kung nais mong magsayaw, sumali ka sa kanila. Pero John, alam mo kung bakit ganito? Hirap ako magsayaw para bang ako'y nangingisay tapos nilalagnat ako? Pag huwag ka mag-alala, Brad. Meron tayong dance clinic. At yung dance clinic, may doktor doon. Clinic eh. Di ba, no? So, joke lang po. Facilities! Ako, ang dami natin kailangan upuang i-set up. Kasi masikip na tayo, dadagdagan natin. Ako, yung pong mga tao na yan, kailangan nila ng tulong. Dati nahihirapan sila kasi lumang kasabihan, wag na wag kang magbubuhat ng sarili mong bangko. Sila po pwede. Nabubuhat nila ang sarili nilang bangko at ang bangko ng iba. Pero naghahanap din sila ng tulong. Kailangan po nating lahat ng tulong. Wala kayo sa lolo ko, sabi ng isa. Isang kamay lang kayang pumigil ng isang kalabaw. Lakas ha. Wala ka sa lolo ko. Yung lolo ko, isang kamay, 3 kalabaw, kayang pigilan. Aba, magaling. Wala kayo sa lolo ko? Yung lolo ko, isang kamay lang, 30 jeep, kotse at truck, kayang pigilan. Uy, grabe. Bakit? Ano bang ginagawa ng lolo mo? Traffic enforcer ng MMDA. Kaya pala pag gumanyan tumitigil, no, 30 kotse. Kailangan po ng tulong ng taga-traffic ng feast, yung mga ushers po natin. Sila po ang mga pinakamagagandang umismile sa buong planeta. Maniwala kayo sa akin. At alam ninyo, kung magaling kayong smile at talagang gusto nyong gumanda, abay sumama kayo sa kanila. Ang theme song nila, I Can't Smile Without You. Tama, no? Dati theme song lang yan ng mga pustiso. Ngayon, theme song nila yan. Ang gusto ko lang pong sabihin, the list can go on and on. Are you ready for this? Handa na ba kayo? Lahat tayo dito sa gagawin natin kasali, ha? O pakitapik ang friend sa kanan, repeat after me. Sabihin mo, friend, lahat tayo kasali. Sa kaliwa naman sabihin mo, friend, hindi pwede ang hindi kasali. Lahat po tayo. Bawal, ang a-attend ka lang dito, upo ka lang dyan. Abay maglingkod ka, sumali ka. John, sabi pa nung isa sosyal ng konti, I really want to help English speaker pa. I really want to help. But I don't have weather. May ibig sabihin, sa Tagalog, wala akong panahon. Aba, hindi pwedeng wala kang panahon kasi pag nasa bahay ka, kahit nagmamaneho ka, pwede ka naman magdasal. Di sumali ka sa aming intercessory ministry. Iti-text namin yung mga prayer requests sa'yo. Tulungan mo rin kami magdasal. Lahat tayo ay may maitutulong. This is what I'll ask us to do. I'll be asking our friends. Can everybody look at me here? I believe that God called you here because we need help from each other. Do you believe that? At lahat tayo may maibibigay. I'll be asking friends to distribute sheets of paper to you. Can we do that now, my friends? Tanggapin po ninyo ang mga papel na ito. At habang hinahanda ninyo ang sarili ninyo, please, pakibunot po ang inyong lapis o papel. Lapis o pen or pencil. Can you take out your pens or pencils? If you don't have pen or pencil, you can raise your hand and we will go to you. Papahiramin po namin kayo ng pencil or pen.
Meron na po. Pwede nyo pong buksan, pero wag niyong sirain yung papel. Okay. Lahat ng wala pang papel, pakitaas ang kamay para malapitan namin kayo. Ayun. Ayun, banda sa likod, wala pa silang sheets of paper. And please be ready with your pens or pencils. Kung wala kayong panulat, whatever markers you have. Tapos, yung mga walang pencil o pen, taas ang kamay, papahiramin namin kayo. Taas kamay yung wala. O lapitan natin, pahiramin natin sila. Okay. Can everybody look at me here now? Everybody, this is what I'll ask us to do. Lahat ng naniniwala na ikaw ay maaaring tumulong sa feast, I'll ask you to write your name dyan sa papel na korting eroplano niyan. Kahit saan, sulat mo ang pangalan mo. Kung paano ka kilala. Okay? Halimbawa ako ho, ang nakalagay sa birth certificate ko, Pretty Boy. Pero mas kilala ako dito as John. So, isusulat ko dyan, John Escoto. Okay? So, sulat mo kung paano ka gusto mong tawagin at kilala ka. And then, pagkatapos mong isulat ang pangalan mo, write your cell phone numbers. Your cell phone number. And then I'll ask you to write your email address. Your cell phone number and your email address. And then, pagkatapos, isulat mo, ilalagay ko ngayon sa screen, kung ano ang ministry na talaga namang bagay sa iyong identity, income, and your influence, isulat mo dyan. Halimbawa, media, mahilig ka sa computer, you can do audio and video editing, you can join media events, magaling ka sa events coordination, management, and so on. Kids ministry, kagaya ng binanggit ko kanina, you want to do some form of a social work. Magaling kang mag-smile. You want to help people be seated and do the simple work of facilitating the process, ushers. LCM, lector commentator ministry. Intercessory and healing. You want to pray and come together, maybe even in your homes, you want to pray for the petitions of the feast. You have a gift of praying with people and they get healed. Fundraising, music, secretariat, counseling, finance. Ano bang identity mo? Bookkeeper ka ba? Accountant ka ba? Magaling ka sa detalye and so on. Maybe you can be there. Creative decoration. Sila po ang gumagawa nito. Ayan. Ito mga bulaklak na hindi nabubulok, sila lang ang facilities, follow-up ministry, kami yung customer service dyan. Pag umattend ka, we call you, we send you a text message, we say hi to you. Dance ministry. Of course, that's not hard to explain. Pakisulat po. And don't be scared. Yung iba sa inyo, gusto kong tumulong pero baka wala akong panahon, isulat mo pa rin because we can negotiate. You can always say, ito lang ang panahon na meron ako. Whatever you have, we can always find something we can do with what you have. So, write it anyway. Bro, alisin mo na yung image para makita nila lahat ng ano. Ayan. And please write legibly your cell phone numbers and your email address because we want to get back to you quickly. Pangalawa, magbubulahin po natin yan. May mga gifts tayo na pag na-text kayo at may prize kayo, you can claim it next week. So, you wanna write it legibly. Lahat ng tapos na, pakitaas ang kamay. Okay.
Yung iba, sige. Hihintayin namin kayo. In the meantime, maglilibang muna kami. La 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 la. Nang si Judas ang unang letra'y Asunsyon, ikalawa'y resurreksyon. O, tapos na. O, can we all stand up, please? Ganito ang gagawin natin. Pakibalik nga yung mga ministries, bro, sa screen. Ayan. Ang music, nandito sa gawing ito, lahat ng music, mag-cheer, may kasamang, yee! Dance ministry, nandito, yay! Ang media ministry, nandun, yay! Okay, para mahina, ulit, media ministry. LCM, ayun, okay, ushers, lahat ng mga naka-yellow dyan, ushers, yung iba kasi konti, let's see. And maybe this is what we do. Ang music nandito, pag gusto mong sumali sa music, yung eroplano mo, itutok mo. Tapos ibato mo papunta kung saan sila gawin nandun. Okay ho ba? Okay. Maaring hindi makaabot yung eroplano mo, pero huwag kang mag-alala, may pupulot niyan at ipapasa. At gagawin din natin uli. Malinaw ba? Gusto mo sumali ng dance, nandun ka sa kabilang kanto, ibato mo rin papunta rito. Huwag kang mag-alala, mamaya, may aabot din yan. So, yung LCM nandun, ushers and so on. Paano? Hindi ko makita yung gustong salihan ko. Basta itapon mo yung aeroplano, lilipad dyan. No? At may makakapulot niyan at makakarating. Are we ready? Can we all stand up, please? When I say 1, 2, 3, go, ibato ang aeroplano. Okay. 1, 2, 3, go! Okay. Next. Next. Okay. Pulutin. Pulot kayo sa harap nyo. Pulot. Basahin yung pangalan. More specifically kung anong ministry. Ibig sabihin sa'yo napunta, hindi umabot. So ulit, babatuhin natin para makarating dun sa direksyon na dapat siya. 1, 2, 3, go! Woo! Ay! Woo! Yeah! Woo! Yeah! Okay, ulit, bunot, pulot. One last, pulot. Pulot. 1, 2, 3, go! Woo! Okay, can everybody look here, please? Huwag po kayong mag-alala kung hindi man umabot ang eroplano ninyo. Our servants will go around, pick the planes up, at makakarating po ito sa dapat makarating. Can everybody look at me here? We'll draw things to a close. Are you ready? Is everybody ready? Let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You want to make the feast a better place. Can we turn off the lights on both sides, please? You want to make the feast better kesa nung dinatnan mo para pagbalik mo uli next week, paganda ng paganda. Tama o tama? Madalas sa hindi, alam ninyo, hindi naman napakahirap na trabaho niyan. Magsaserve tayo sa ministry. Pero merong pinakasimple na kaya nating gawing lahat. Tanungin niyo kung ano. Ang tawag dyan, hindi ko na sinulat, pero lahat tayo pwede nating gawin. Ang tawag dyan, the ministry of presence. Sabay-sabay sabihin, ministry of presence. Mas malakas, ministry of presence. O tingin dito sa akin, sino dito sa inyo, o wag na kayong magtaas kasi baka maalala nyo pa, yung nakaranas kayo ng mamatayan at mawalan ng mahal sa buhay. Naranasan nyo ano? Okay. O tingin dito uli. Maniwala kayo sa akin, palagay ko pareho tayo ng karanasan.
nung namatay ang nanay ko, alam ko kung sino ang dumalaw sa akin at sino ang hindi. Alam ko, hindi ko siya sinasadyang i-memorize, pero pag nagkita-kita kami uli, alam ko, ito dumalaw ito nung namatay ang nanay ko. Ito, hindi siya nakarating, siguro busy siya, baka nasa abroad siya by that time. And you don't judge people if they don't show up. But I'm sure you know who showed up and who didn't show up. Tama o tama? Naaalala mo yan. At ito po ang balita ko sa inyo. Kapag ang isang tao pumanaw ang kanyang mahal sa buhay, ang dalaw mo ay hindi para sa patay. Ang dinadalaw mo yung buhay. At immaterial, kahit malakas ang pananampalataya niya, kahit kaya niya, hindi yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito, what have you done for your brother or sister? Kapag ako po may close friends, in fact, I want to make sure, hindi nga lang dapat minsan dadalaw, kung posible at matagal lang lamay talagang, babalikan mo, bibisitahin mo uli. Because you're doing a special ministry that's very much needed at that time and nobody else can do but you, being the friend. Ang tawag po dyan, the ministry of presence. Dito sa feast, kahit sabihin na natin na malito ka at hindi mo alam kung ano ang gagawin mo, just show up. Just be here. Because people here are living. Jesus died for you and me, but He lives. And your visit is for the living. Just be here. You can smile. You can greet. Kailangan nila ang tulong mo. Kasi time and again, pag nag-talk si John at sinabing, kalabatin mo ang friend sa kanan at sabihin mong, friend, pag wala ka dyan, wala siyang makalabit. Wala siyang friend at wala din kakalabit sa kanya. Simpleng bagay, you can sing with us. And worship becomes livelier when you sing, when you raise up those holy hands. Give them ministry. Be part of the ministry of presence. Be here. Your presence give us hope. Na itong ginagawa natin, may naniniwala pa rin pala. No? Na kapag tinatamad ka, attend ka pa rin for your sake. Naku, pag umattend ka, mababless ka. Pero pag umattend ka, you make this feast a better place. Kesa kapag wala ka, tingin dito sa akin, alam nyo ba, masaya ako pag nakikita ko kayo. And you encourage me. Akala siguro ninyo, ang nagpipreach at gumagawa ng talk madali, hindi po. Pinagpupuyatan ko po yan. Nagre-research po ako. Ang nakikita nyo lang, nandito kasi tumatayo na. But every time I see good friends, you make me happy. You make everybody here happy. You make the friend beside you happy. Alam ba ninyo, the main purpose of Jesus coming here in this planet, tanongin niyo ko, ano? Of course, palagi itinuturo yan pag mahal na araw to die on the cross for your sins. But even if you didn't sin, Jesus would still come. Tanongin niyo ko, bakit? Because He simply wanted to be present. That's all He wanted. He just wants to be present for you. In flesh, in blood, He wants to be there. That's why His name in the Bible is Emmanuel, which means God is with us. Be here. That's the most important ministry. Let's put our hand over our chest, please, and repeat this prayer after me. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagmamahal. Maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong tawag. Kahit kami ay walang masyadong maibigay, kakaunti ang meron kami. Salat ang meron kami. Ngunit kagaya ng bata sa Ebanghelyo, na may iilang tinapay at isda, inalalatag namin ito sa iyong harapan. At ikaw ang magbibigay ng buhay. Ikaw ang pagmumulan ng himala. Panginoong Hesus,
You are the real miracle. And you are ever present. Your main ministry is the ministry of presence. Tinatanggap kita sa aking puso. Be present in my life. Patuloy mo akong yakapin. Naway madama ko ang iyong pagmamahal. At ang pagmamahal na ito, ang magiging dahilan at batayan ng aking kod sa aking at paglilingkod sa iyo. Can we lift up our novena to God's love and let me pray with you and for you. Lord, we lift up to you our novena to God's love. We pray that as you have whispered these things in our hearts, ikaw po ang nagbulong ng mga ito sa aming buhay, Panginoon. Nananalangin kami sapagkat ikaw ay aming dinadakila, that you are the source of all that we are, ever hope to be and ever hope to have. Gagamitin po namin ito, Panginoon, at iaalay sa iyong paanan, at ito ang pagmumulan ng mga himala sa aming buhay at sa buhay ng iba. This will be the rod of God for our lives. Thank you for making us recognize our identity, income, and influence. We pray in Jesus' name. Amen. Have we been blessed? Palakpakan po natin ang Panginoon. People of God, worship Him. Give your all to Him. God is here. Woo! What does it mean to be saved? Is it more than just a prayer to pray? More than just a way to heaven? What does it mean to be His?